Hello guys, welcome back to my channel Aldrin Nation Vlogs. And for today's video, yung isa kong kaibigan dito for 6 years ay exit na ng Saudi at pupunta na ng Canada. I decided to ask him na gawa natin ng content kung paano siya naka-apply, ano yung mga step-by-step procedure na mga kinailangan niya at yung mga requirements papunta ng Canada. So ito yung kasama natin sa ating content today, si Leo, si Nurse Leo. Hi Leo! Hello po. So as you can see guys, si Leo, marami naman kaming mga content before, mga one take vlog, kumakain, etc. So may mga topic. So ito yung last content namin, and for this content, kamustahin ko muna si Leo yung 6 years na stay niya dito sa Saudi. Kamusta naman? Masaya. I mean, thanks God. Lahat naman po na provide ni Lord dito sa Saudi Arabia. Happy ka naman sa naging company mo dito? Happy ka naman? Yes. Okay naman yung company namin. Then, more than that, naging Christian po ako dito, so masaya po. Amen. So, ano yung sa'yo, decide na magpunta na ng Canada? Pangarap mo talaga mag-Canada bago ka mag-Saudi pa? Parang stepping stone mo itong Saudi pa? Hindi. I mean, I have someone before na pangarap niya talaga itong pagka-Canada. Then, naging pangarap ko na din siya kumbaga. So, pinush ko na lang din. But, hindi naging madali kasi I have to finance myself. Kailangan ko mag-ipon. Kasi yung pathway ko po kasi is student pathway po. So, pag student po kasi, kailangan talaga ng may mga funds talagang dapat i-apply natin. Okay, so nabanggit mo na yung student pathway. So, sa mga viewers at mga kapanood nito, Leo, ikwento mo naman sa amin step by step procedure, step 1, 2, 3, kung paano yung mga pinagdaanan mo sa paglakad ng requirements papunta ng Canada. Kasi tomorrow, habang tinitake namin itong vlog na to, tomorrow flight niya na papunta Pinas, then ilang araw papunta na siya ng Canada. So, tell us kung paano yung pinagdaanan mo. Mahirap ba? Magkano ba magagastos nito? Basta turuan natin yung mga viewers, mga kapanood nito kung ano yung mga procedure at legit ba yung mga ganyan. Mayroon ka bang naunang friend? So tell us something about it, Leo. So step 1, ano ginawa mo? Ngayon po kasi madami pong changes sa Canada po. Madami pong pagbabago sa rules po nila, lalo po sa student pathway po. So una po is ugaliin po natin magbasa po sa IRCC rules po, mga news po doon, updates po nila. Kasi pag sa student pathway po, ang unang nagbago po is yung financial requirement po nila. So pag solo applicant ka, it's around 20,600 if I'm not mistaken po ha. As a solo applicant po yun. Real story, Canadian dollars po yun. Canadian dollar. So pag may kasama kang spouse, may kasama ka pang anak, another pa yun. Iba pa yun. Iba pa yung dagdag nun ng amount nun. So, ayun, financially, dapat ready talaga. Kasi, yun nga, kailangan talaga ng pera para ipakita natin sa visa officer na kaya natin mag-student pathway. Then, after noon, unahin natin pumili ng ano bang program yung kukunin talaga natin. Then, after noon, pag may nasa isip ka ng program, like yung kurso mong ipupurso doon, pumili na tayo ng school. Ano ba yung school, kung available ba doon sa program, kung anong province pa. Siyempre, i-consider mo yung location, i-consider mo yung may mga kamag-anak ka ba doon, paano yung magiging buhay mo doon, then i-consider mo doon kung madali bang maging PR doon. Yun, Pakat muna. So ano yung pinili mong program and anong school yung napili mo para lang din? Yung school ko po napili ko po is sa Seneca po ako. Sa Seneca College po. Okay. Sa Toronto po yun. Yung program ko naman po is Nursing Leadership Management po. In line din po sa sa field ko po, sa work ko, sa profession ko po. Then, that's for 1 year po. Yung tuition niya po is around 16,000 Canadian dollars. So, it's around, magkano ba? 600,000 or 100,000 in peso. Bayad mo din pupunta mo yun? Oo. Nagbayad na po ako ng 1 year tuition po. Then, apart from that, yung requirement niyan, sabi ko kanina, requirement ka po ng IRCC,
na kailangan po tayo na magkapag-provide ng as promo funds natin bago tayo mag-apply ng visa natin, mga around 20,000 Canadian dollars. So that's around, magkano ba? Kikwentahin ko muna po ha. So, yun kailangan din daw ng 20,000 Canadian dollars. Parang monthly yun or meron kang sa account mo, ganon? Kailangan yun ma-provide mo sa account mo. Kaya, Okay. depende po kung may sponsor ka or sarili mong pera talaga. So, magkano siya? That's around mga 800, 824,000 sa more or peso. less po. More Sa or less. peso. So, ganun pala kalaking halaga So, pa yung kailangan, guys. Yung nagastos ko po, I mean, pinrovide ko po lahat-lahat. Yung tuition ko po, 1 year. Tsaka yung itong 800,000 something, mga 1.7 po. Hindi pa po kasama. 1.7 million po. Million. Yung nagastos, yung agency fee, yung mga requirements. Tell us something about sa requirements naman. Except pa yung sa agency fee. Oo. Kasi may agency po ako. Kasi yung school po kasi, ang school po pong napili ko pong school, sorry. Tie up po siya sa tie up po siya sa agency po. So hindi po ako pwede mag-direct sa school. Kahit gusto ko po mag-DIY sana sa application ko. Pero kaso hindi. Kasi yung school ko po is tie up sa isang agency. Which is Then, anong hindi ko na mabanggitin yung agency. Hindi pwede magkitin yung agency. PMPM na lang po. Oh, yung mag-comment Or na lang ano lang. para may any Then, agency. And saan based ang agency? Sa Saudi ba? Sa Pinas? Sa UAE? Saan based ang agency? Yung main to? nila po is nasa Canada. Canada. Pero may branch po sila sa UAE. UAE? Yes, sa Dubai. Okay. Then may branch po sila sa Manila po, sa Makati. Alright. Okay. Then, ayun. Yeah, sure. Sure. Then, paano ba? After Ano nun, pa yung next? Ano yung mga requirements mo? it's not necessary po na take tayo ng IELTS po. Depende po yun sa school ha. Kasi pag yung school mo, meron kasing school, tulad ng school ko na napili ko, pag Filipino students po, na po tayo, may exemption po sa pagkukuha ng IELTS po. Oh. Pakita mo lang yung English mode of instruction po sa college mo po dito sa Philippines po. Certificate lang po yung kukunin mo sa school natin sa Pilipinas, then okay na po yun. Okay. After nun, ano pang requirements? I mean, syempre yung iba may list naman eh. Pero saan ka pinaka-nadalian at na-gather? Saan ka nahirapan na requirements? Madali po i-gather yung mga documents po natin, like yung mga NBI clearance, police clearance dito sa Saudi Arabia, then yung mga basic requirements ng passport, ano po ba, bank statement, mga ganito, madali lang po yan. Ang sobrang hirap po talaga is yung financial aspect po. Lalo pa like someone like me na wala po akong sponsor po. So I have to double time. I have to make effort talaga sa pag-iipon. And hindi po naging madali kasi it took me 3 years. It took me 3 years po na bago malikom po yung ganong halaga. Kasi you have to help your family back home, then you have to make ipon din para sa sarili mo. So, in between, medyo mahirap po nga siya. Pero kaya naman. Is pag-inihan lang. Pray talaga. Then, trust it to the Lord. Okay, so kailan ka nag-start ng application mo dito, Leo? Para may idea lang din yung makakapanood nito. The day of filming of this content ay July 14, today, 2025. So, kailan ka nag-apply dito? Yung visa ko po dito sa Saudi Arabia, dito po namin nilaunch yung application ko. So, that was May 20. Then, Anong year? This year? This year. This year lang yan, hindi yan last year or this year lang lahat? May 20 June, ko- July, August. May 20 ko yung, May 20 namin in-apply talaga yung ko. Sinubmit namin yung application ko sa IRCC. Then, after that, June 20, meron na pong result. So, in a span May of 1 approval month, na po. may approval na agad. Yes po. Okay, nice. Then, after nun, ayun na. The next time, you have to send your passport para sa visa stamping, yung biometrics mo, ulit. Saan ka Then, nag-biometrics? Dito na din sa Dito po, sa Saudi? BFS po ako dito, sa may... Sa Raqqa, BFS. Hindi po sa may Damam na po yung BFS Damam, dito okay. sa Saudi Arabia. Sa may Lulu po, Lulu Mall. Then, visa stamping na din po. Praise God. After 5 days, dumating na po yung visa ko. Yung passport ko pala, with visa stamp na po. Then, yun, tuloy-tuloy na po. Nabook na po ng ticket.
nagpaalam na po ako sa mga friends ko dito, kina kuya, kina pastor, the church. So yung ticket na yun, sarili mo na yung ticket na yun? Or sa Yes, ano? kailangan ko. Okay. At iba pa yun sa pera na kailangan ko din magbayad. Yun know, mahal kaya yung ticket papuntang Canada. So, yes. It's preparation talaga. But it's all worth it dahil pangarap mo na makapunta doon. So, Yes. willing to take yung student pathway. Actually, hindi ko po ina-advise na we have to do kasi madami pong pathway talaga. It's just ako lang kasi talaga gusto ko din po mag-aral ulit. Then feeling ko kasi ito yung para sa akin na pathway kumbaga. Then ano pa ba? Ayun, is kanya-kanya naman eh. Meron naman tayong tawag dito. May free will po tayo, kung ano ba talaga gusto. Kaya pag-pray lang natin na kung ano ba talaga darating din yan sa atin. Okay, baka may nakalimutan pa, Leo. So, na-share mo na yung first step mo, saan ka nag-start, na-check mo na rin yung mga ano ng agency, etc., requirements. So, nabanggit na rin niya kung magkano yung amount na kailangan niyang ipag-ipunan at nagastos. Agency, so mag-comment daw kayo para Sa agency po, yung bayad ko po is around $500 Canadian dollars po. 500 Canadian dollars. Yes. Okay. Yun yung bayad ko sa agency ko. Pero in fairness naman sa agency, sila lahat yung gumawa. As in, up to application, ginaguide nila ako. Pero syempre ako pa rin yung gumawa ng mga bagay-bagay like paano ko gawin yung statement of purpose ko, yung mga ganyan. Sa akin yan, tayo yan mismo gagawa. Pero yung the moment na i-apply na lahat-lahat sa agency na po yan bahala. Sila yung magko-collect ng mga documents na necessary para sa application. Tayo lang yung magsasubmit sa kanila. Okay. Wala na, Leo. Yes. So, I think, ayun lang, nakapagawa na tayo ng quick content, na impromptu content to, guys. Walang cut-cut to, So, thank you, Leo, for sharing your journey at yung experience mo sa paglalakad ng requirements from step 1 hanggang ito, flight niya na tomorrow. So, mag-comment na lang kayo, guys, kung may mga question kayo sa mga nagpaplano or naglalakad din ng requirements papuntang Canada from Saudi Arabia. But si Leo, uwi pa siya ng Pinas, then dun siya magagaling pa Canada. So, thank you so much, Leo. So, with that, guys, dito ko natatapos itong aking impromptu vlog with Nurse Leo. Bye-bye, Leo. So, last content na namin to ni Leo. Yes. Yan, parang kaya lang 6 years na rin siya nakalipas. Simula nung na-receive ko at nakilala ko siya dito sa Power. So, with that, mga kabayan, so mag-comment lang kayo kung may question kayo. Ipa-forward natin yung mga questions nyo through comment kay Leo para masagot yan. So, with that, ito po ang inyong kabayan, Aldrin Nation. Katapusin ko itong content na to na nag-iiwan ng mga salitang it is more blessed to give than to receive. Thank you so much for watching. Guys, paki-like and paki-subscribe na rin itong aking YouTube channel so para madagdagan tayo ng followers. So, pag nabot nyo itong part ng content na to. So, for now, Aldrin Nation, out.